tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Elements of a Happy Home. What are the parts, the ingredients, and elements of a happy home? Yan po ang ating goal, magkaroon ng mga happy homes. Kasi you spend your life in your home with your family, kung hindi masaya, sayang naman yung buhay. Minsan ka lang mabuhay sa mundong ito, hindi ka pa naging masaya, parang malaking kadayaan ang nangyari at nadaya tayo noon. We all want to be in a happy home. What are the elements of a happy home? Heavenly Father, thank you for happiness that can come only from you. And thank you that because of your love, we can turn our houses into homes. We pray, Lord, that you may be the leader of our households. That you may lead us unto greater knowledge of you, and that the fruit of knowing you, Lord, will be one that we really like to enjoy. That is happiness, peace, love, contentment. As we look at society today, O Father, we know, and we're sad, that so many homes are breaking apart. And those that seem to be one actually have so many cracks, and that there is a lot of unhappiness in many homes. Teach us from your word, so that we may review and we may be refreshed on the important elements of happiness in the home. Ipakita mo sa amin ang aming mga pananagutan, hindi lang yung aming mga privileges, hindi lang yung mga rights, but our duties as members of a family. Lead us, Father. Teach us. May you be our speaker today. Continue, Lord, to cleanse us from all our iniquities. We bring our hearts to you and ask you, Lord, to cleanse us. Give us peace so we may hear your word. Teach us, Lord, to listen and give us wisdom to understand. In Jesus' mighty name, we reject any deception of the evil one. We reject any presence of evil men and evil spirits. And we want, Lord, to enjoy the peace that can only be had under your leadership, under your care. You are our God, O God of Abraham, God of Isaac. Lead us, be the speaker. Use your servant only as your instrument. Glorify only yourself. In Jesus' mighty name we pray. We thank you and we celebrate your goodness. Amen. Sa Colossians 3:18-25, meron pong isang magandang review on how a family may have peace and happiness. Colossians 3:18-25. Wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged. Slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eye is on you and to win their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for his wrong, and there is no favoritism. Then chapter 4, verse 1. Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven. Paul was addressing a very typical Eastern family. Ibig sabihin, extended family. So ang kanya po mga kinausap para magkaroon daw ng pagmamahalan, pag-iibigan, kapayapaan sa tahanan, unang-una ang mga asawang babae. Pagkatapos ang asawang lalaki, pagkatapos ang mga anak, tapos ang mga ama, pagkatapos yung mga slaves, mga katulong sa bahay, mga empleyado. And interestingly, pinakamahaba yung tungkol sa slaves. Sa mga sinabi dito, dahil kung ilang verses yun, tigitigis ang verse lang yung tatay, yung anak, yung asawa, pero yung slaves, ang dami-daming verses. We must remember that whenever Paul writes a letter, and even all the other letters in the New Testament, it is usually in response to a situation. In other words, it is important to note the
context in which the letter was written. Hindi pag may sinabi dun sa letter, ibig sabihin na yun na yung general and universal truth for all people to obey blindly and legalistically, but it is an important truth relevant to the situation of the people at receiving the letter. Kaya makikita po natin doon sa sulat sa Colossians ang maaaring malaking mga kakulangan sa mga pamilya sa Colossus. Colossus was a big community and there was a thriving church there. So ano ang mga problema doon? Tulad din naman ng pagsumulat si Paul sa mga Corinthians, may mga problema doon. Halimbawa, pag sinabi ni Paul sa mga babae sa Corinth, always wear your veil in public. It is the right thing to do. Why? Because at Corinth, there were many prostitutes. And the prostitutes did not wear veils. Well, it was the custom of the women in that place to wear veils. Kasi po ang Corinth ay isang port city. It was very unique because it was a city that faced two oceans. So maraming mga marino, maraming naglalakbay doon. Kaya alangan namang yung mga marino ay maghanap pa ng liligawan, manuyo pa, magsibak pa ng kahoy at umigib ng tubig. So the prostitutes advertised their trade quickly by not wearing a veil. So ang dali nilang makilala, transactions can be had instantly. So ang mga babae doon, pinayuhan ni Paul na magbelo kayo. Ngayon, para naman utusan mo lahat ng babae sa buong mundo na magbelo, dahil sabi ni Paul sa Corinth, that will be an overstretching of the verse without respect for its context. Kasi kung nagkataon naman may mga cities na yung mga babae ang mga nagve-veil ay prostitute, ang sasabihan naman ni Paul doon, Christian women, huwag kayong magbebelo para kilala kayo. Ganun lang yon. Hindi mo pwedeng gawing very general. Well, you might find some application, but you must always look if it's relevant to the recipient. Ganito rin itong elements of a happy home. Anong sabi sa mga payo ni Paul dito? Unang-una, what are the elements of a happy home? Submission. Submission of wives to husbands as is fitting the Lord. Maaari na ang mga babae dito sa Colossae ay napaka-strong-willed para mga Pilipina. Kaya ang payo nitong si Paul, submit to your husbands. No? Hindi naman pwedeng gawin natin itong very legal na lahat ng babae, sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako, will submit to their husbands kahit ang mga demands ng husbands nila ay ungodly, incorrect, and oppressive. May mga husbands na ang kanilang mga asawa ipinagbibili sa iba. O magsasubmit pa ba kayo dahil sabi ni Paul? May mga husbands na itatali ka sa langgaman at gugulpihin ka, magsasabit ka pa, o eto pa, isang kamay ko medyo maluwag, pakisigapan mo dear. Dahil sabi ni Paul, submit. You've got to look at the context in which it was said. So it is possible that that was one of the problems or a common problem in Colossus. Women were so very, very uncooperative and they were not submissive to their husbands. So the point of dividing the family and destroying its unity. So sabi, submit to your husband. As is fitting in the Lord. May phrase na nagkukwalify niyan. Yung bagay lang sa mga Kristiyano, yung bagay sa kautosan ni Kristo at hindi makakalabag sa kautosan niya, yun ang submission dapat ng mga women. Kasi may mga lalaking sobra na hindi na nag-e-entrega, ginugulpi pa yung asawa, tapos sabi ni Paul, submit ha. Sabi, as is fitting in the Lord. At kung atin pong i-stretch ang ibig sabihin nito, submission, hindi lang interesado ang Diyos sa submission ng woman sa man, but there are times when also when the husband must submit to the wife. Or any member of the family must be submissive to one another as is fitting in the Lord. Kasi kung ang babae ang may hawak ng katotohanan at heto ang verse, sinasabing ito talaga ang tama, alangan naman ipagpilitan pa rin ng lalaki siya ang masunod. Siyempre, yung salita ng Diyos, yung kabanalan ng mangingibabaw sa lahat. At kung sino man ang may hawak nun, siya ang dapat na manaig, siya ang dapat na pakinggan, lalaki man siya o babae. Pero kung sakaling pareho lang naman, tablat, hindi mo malaman talaga kung sino ang susundin, lalo't parehong may verse na kino-quote, at minumisuse nila yung verse to support themselves, then that's when the woman is advised to be submissive, if only to protect the unity of the family. Because unity is of paramount importance, and sometimes when people do not submit to each other, what happens is, sinunod ang gusto, pero nagiba, nasira, nagkawatak-watak ang pamilya. So kung magkakaroon na ng pagkakahiwa-hiwalay at pagkakagulo-gulo, ang last recourse, be submissive. Para isa lang ang leader, isa lang masunod, isa lang ang direksyon na pupuntahan ng pamilya, hindi kayo maglalayo. Pero do not be too overly legalistic that a woman must always be submissive. Paul addressed a specific imbalance and deficiency in the society in Colossus, which may not always be true in every society everywhere. Kaya sa Ephesians 5:21, buti na lang meron din tayong ganitong verse, sinasabi, submit to one another out of reverence for Christ.
Hindi na clear dito kung sino ang dapat mag-submit lagi, kundi kayo ay magparaanan, magbigayan bilang pagpipitagan kay Kristo. Kung sa inyong pagpipilit ng inyong sariling kagustuhan at paniniwala ay nag-away na kayo, nagsigawan na kayo, nagkagalit na kayo, be submissive na lang para tahimik ang buhay. Mas mahalaga sa pamilya yung may submission. Kaya kita ninyo po, hangang-hanga tayo sa mga bansa na umuunlad, Singapore, South Korea, Japan, etc. Paano ang mga citizens submissive to their government? At yung government naman submissive sila to the mandate and the will of the sovereign people. They submit to each other. Maganda yung bunga. Hindi katulad sa ibang mga bansa, ang citizen ang gusto laging isipin kung paano maiisahan yung gobyerno. At yung gobyerno iniisip kung paano maiisahan ng mga tao, kaya nagkakanda gulo-gulo ang lipunan. Submissiveness is the first and the last recourse to attain peace. And peace is needed, it is necessary for progress to flourish. So sa family, submit to one another. And may I suggest, husbands, huwag niyo lang laging mini-misquote ito para mang-abuse ng mga wives. And wives, I pray that you will not wrongly interpret and apply this verse to the point na inaapi na kayo, kawawang-kawawa na wala na ka-reason, demonic na ang pamamalakad, submissive pa rin. Remember that Paul addressed a need. It is not always a situation in every church. That's why we should learn how to apply it in our context. Another element of a happy home is love. The love of husbands for their wives. Sabi, husbands, love your wives. If I may rephrase it, each husband must love his own wife. Kasi iba, pastor, wives pala to pwede. Plural. Plural din kasi yung husbands. So mas magandang, bawat isang lalaki, mahalin ang inyong kani-kanyang isang asawa. Yun ang malinaw na reading dapat niyan. Hindi naman po kaduda-duda na mahal ng mga lalaki ang kanilang asawa. Pero maaaring sa close, mahal ka na, ayaw namang ipahalata. Mahal ka nga, ayaw namang sabihin, I love you. Ayaw tandaan ang birthday mo. Hindi naaalala ang iyong anniversary. Ayaw kang pagbigyan tuwing manonood kayo ng sine, puro na lamang Arnold Schwarzenegger. Ayaw niyang manood ng gusto mo na nakakaiyak. Tuwing na lang kayo kakain sa restaurant, yung gusto niyang kainan ang kakain. At syempre, dahil ikaw ang wife, pag kumain kayo sa restaurant, ikaw ang magbabayad. Paano niyo malalaman pag kirida ang kasama? Lalaki ang nagbabayad. Pag wife, siya ang maglalabas ng pitaka. So sabi sa ni Paul, husbands, alam naman natin na mahal yung asawa niyo, pero pwede ba, iparamdam niyo naman. Love your wives. Ipakita, iparinig ang iyong pag-ibig. Huwag yung sasabihin mo, understood na yon. Sabi mo, Dar, mahal mo ba ako? Di ba pinakasalan kita? Thank you very much. Tatanawin kung malaking utang na loob na pinakasalan mo pala ako. At minsan mo lang kung pinakasalan sa buhay, yun na ang pag-ibig mo habang panahon. Wala na bang replay? Wala na bang review? So yun ang sinasabi ni Paul, husbands, love your wives. Mahal mo naman yan, no doubt. Aso nga na mamahal. Di ba? Alagang ibon na mamahal. Alam nga namang asawa hindi mamahal, pero ipakita. But an extended reading of this is that, wife, love your husband also. Kasi sabi ng wife, ang utos lang ni Paul, submission, hindi inutos ang love. That is a misuse of the verse. Because all the verses must apply to everybody. Everybody must submit to each other, especially to whoever holds the truth. And everybody must be loving. May mga moments naman yung babae ang hindi loving Love ka, pero hindi rin maiparamdam. Hindi ka malang maipagluto kahit pritong mantika. Nilagang tubig. Wala rin siyang pagpaparamdam. Lagi na lang niya iniisip, kulang ka ng pag-ibig sa akin, pagpapakita, pero ikaw babae, nagbibigay ka rin ng mga patotoo na yung pag-ibig. Sasabihin, love also your husband. Huwag niyo lang i-take si Paul legally na yung husband lamang at yung wife ang inutusan ng ganito. Ang bawat isa dapat ay ganun. Sabi sa 1 John 4:7, let us love one another. For love comes from God. So mag-iibigan ang bawat isa, hindi lang isa ang may duty magmahal. Kasi sabi ni Paul, another aspect of a happy home is tenderness. Sabi, husbands, do not be harsh with your wives. Hindi ko man boksigero ka, siyang pagpapraktisan. Hindi ko mahilig ang mga bayo, ang asawa may tumatakbo ka sa sunod-sunod, dinadala ka ng termos. Sabi, be gentle. But if we're going to stretch this, everybody must be tender to everyone else.
Husband, be tender to your wife to your husband, to your children to your parents to children. Ephesians 4:2, be completely gentle with one another in love. You see, it's nice that there are these verses that give balance to some of the very strong teachings of people like Paul. Kasi pag sabi, ito lang ang sabi ni Paul, akala mo yun lang hahawakan mo, pero may iba pang verses. And the correct way to read the Bible is not to read only one verse, but to consider all the verses that talk about the same thing, and then you find the median, and that is the safe application. You don't use one verse against each other, but you take them all together and find its unique and unifying theme, and you operate within that. Pag may nagsabi, what is the correct interpretation of the Bible? Siyempre, iba, yung interpretation ko ang tama. Sabi naman ng iba, yung interpretation namin ang tama. Hindi yon. Ano ang tamang interpretation of the verses? The interpretation that respects and does not violate all the other verses that talk about the same thing. That is the safe reading. Kaya kailangan kinukuha mo yung buong subset ng lahat ng verses relevant to your topic, and that's where you operate. Be tender. Nagtataka po ako, madalas yung ating best manners reserved for outsiders. And our worst manners are displayed in the home to each other. Yung pinakamasagwang salita, pinakamasagwang ugali, yung pinakamanga pangit na suot, mga pangit na itsura, itong ipinapakita natin sa member ng ating family. Magtataka ka sa ibang ginang, ang ganda-ganda sa labas. Pag nasa bahay, puro baterya ang ulo, puro putik, kung ano-ano nakalagay. Nandun yung husband niya. At kung maglalakad sa kalye, na kung sino-sinong lalaki ang makakakita, doon siya kay ganda-ganda. Pero sa asawa niya, mukha siyang tinabunan ng putik, ng bulkan, kung ano-anong nakalagay sa kanyang ulo, kanyang paa. Pag hinihipag mo akong galawin, huwag mo akong lupitan, meron akong ganito. Kanino ba kayo dapat maganda? Yung mga husband din. Kung kailan lalabas at saka nagpapabango. Pag daw mahilig magpabango, sundan nyo dahil bakit masyadong mahilig magpabango? Ang kinis-kinis sa labas, at umaasarap sa asawa, mukhang tandang na lukot-lukot. Yung pangit na mga damit at suot sa bahay. Aba, syempre, you've got to show your best to your loved one. Yan ang kasama mo. Yan ang maglilibing sa'yo. Kung di kanya ilibing. Tapos yung best manner mo for outsiders. Sa outsiders, yung good morning, yung please, yung ganyan-ganyan. Tapos sa isa't isa, tubig! Ang lamig ng kape! Dapat yung manners natin best for our family. Baligtarin lang natin yan. Siyempre, hindi naman ibig sabihin, bad manners na tayo sa labas. But do you know that the people who we live with, cry with, work with, and die with are the people who deserve our best manners? Dapat nandun yun. So, tenderness for everyone. What else is an element of a happy home? Obedience. In the context of close, obedience of children to parents. And I think 99% everywhere that should apply. The children should obey their parents. Alam na natin yan, luma na yan. Pero ang dapat na tingnan natin ngayon, there are moments when the parents must obey the children. Hindi ko mo kayo mas matanda ay lagi kayong tama. Dapat tayo mga Kristiyano, yung karunungan, yung tama, yung rason, ang masunod. Hindi yung ranggo. Naku mo akong tatay dito, akong head dito, wala na akong pwede maging mali. Dapat din nakikinig tayo sa mga mas bata. At kung mas tama, ang tunay na pagiging espiritual ay yung sabihin natin, sige, sundin natin yung ideya ni Junior kasi parang yun ang pinaka-godly idea. There are times when parents just have to bend and obey their children. Hindi ko masabi ni Paul, children, obey your parents. Pero ang sinasabi din, be submissive to one another, very especially to the truth. At times, it can be more fitting in the Lord if the parents listened and gave way to their children. Another element of a happy home is encouragement, nourishment of children. Yung context sa tatay sinabi, sabi sa mga tatay, do not embitter your children. Do not exasperate your children. Siguro, yun ang katotohanan sa close. But there are times when it is the mother who is a nuisance and who is really a great mental torture to their children. Sometimes it is the children who do that to their parents. It is not always one particular party guilty. So ano po ang general reading natin dyan? None of us should embitter any one of us in the family. Dapat hindi ginagalit needlessly ng magulang ang anak, at ganoon din naman anak sa magulang, at ganoon din naman ang magkakapatid. Na huwag umimbento ng mga gulo and embitter one another. Ephesians 6:4, this is particularly addressed to fathers.
Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Kahapon lang, nasa dyaryo, ang tatay, dinala ang anak, umakyat sa tulay, tumalon, nabuhay ang ama. Anong masasabi niyo doon? Yung bata ang namatay. Yan ang sinasabi ni Paul, mga ama, huwag niyong ganyanin ang mga anak niyo. At kung minsan, hindi niyo kailangan umakyat ang tulay at tumalon para patayin ang isang anak. Kung minsan lang dahil dentista kayo, ipagpilitan niyo lang maging dentista ang anak niyo kahit talagang wala siya katalent at hilig. Buhay man niya siya, namatay na rin ang kanyang espiritu dahil labag na labag sa kalooban niya yung kanyang ginagawa. O pinipilit niyong maging ganito. Kung minsan sundalo ang tatay, kaya parang Camp Kapinpin ang bahay nila. Ang nangyayari, marami mga rebelding mga anak tuloy. Kasi ano ba kami sundalo, anak? Nalilito rin sila. Sabi, fathers, do not exasperate your children. Alam niyo, this is a very bitter pill to swallow. Kasi lalo sa ating society, talaga ating mga magulang ay para mga puon. Kung pwede lang ilagay mo sa dambana, takpan ng birina at lagyan ng insenso sa harap. Talagang, sabihin ay batas, talaga ganun. Pero alam niyo, yung kapangyarihan ng magulang, lalong dapat gamitin to make the children flourish. For them to find their correct place under the sun so that they will bear fruit. Kasi kung anak nyo cactus, pilitin nyo man yan na itanim sa tabi ng tubig, malalantat, maluluoy. Kung anak nyo ay lumot, pinilit nyo doon sa arawan, matutuyo siya. Orchid siya, in-expose nyo sa araw, hindi mamumulaklak, liban na lang ground orchid. Lahat ng tao, tulad ng halaman, may tamang lugar. Doon siya magbo-blossom, doon siya lulusog at mamumulaklak. Kaya huwag din natin ipagpilitan ang gusto natin sa ating mga anak. Sapagkat pinilit man natin sila, hindi naman sila naging first-class persons that they can become because wala sila sa kanilang hilig, wala sa hiyang, wala sa natural talent. There are many ways. Kung minsan mababasa niyo sa pahayagan yung mga tatay na maglalasing at pagka nalasing ay yung mga anak ang ginugulpe, pinapaso ng sigarilyo, binubusan ng kumukulong tubig. Hindi lang tatay, sometimes mothers do that, and especially stepmothers can do that too. So, kaya lahat ng dapat ng may authority sa pamilya, pinapaalalahanan. Ang authority ay binigay ng Diyos para kalingain yung mga mahihina, yung mga inosente at mga bata, hindi para sila ay sakupin in a very, very violent manner. Ang daming domestic violence na nangyayari. Kaya sa Amerika, lumabis naman ang batas sa pagtatanggol sa bata, bawal na ngayong mamalo ang magulang ng sariling anak. It's also not healthy. Because you remove the authority of the parents from the home and transfer it to the state. Kaya yung mga Pilipinong nagpapalaki ng mga anak doon, pagka Google-pin mo na yung anak mo gusto mo sampigay, tatawag ako 911. Kaya yung mga ibang Pilipinong marurunong doon, hindi nangungurot, hindi namamalo, dahil ang mga teachers sa school, pag tinignan na may pasa, ire-report sa police. Creative mothers, sinasabunutan ng mga anak nila kasi walang pasa. Pero ngayon, nasusukat na rin yung anit kung nasa bunutan. Hindi malaman na ng mga magulang kung anong gagawin sa mga anak. Kasi nga, sa sobra sigurong abuse ng matatanda doon sa kanila, nagkaroon ng mga batas. Pero dapat mild out, kaya ay natitimbang yan. Sa atin naman talaga ang totoo, napakaraming abuse sa children. Ilan pong anak nyo? 12 ho. Bakit 12? Wala kayong hanap buhay. Yan na nga pong kayamanan namin eh. So taga-tinda, taga-kuha ng ganito, taga-ganon. Sobrang na-abuse sa mga bata. Nagagamit. Kaya sabi, huwag ganon. Alam niyo kung bakit? Una, ang kapangyarihan ay ginagamit sa ngalan ng Diyos dahil ang kapangyarihan ay bigay ng Diyos. At pangalawa, kung ayaw niyo maging banal, may sasabihin ako sa inyo, yung inaapi ng mga bata, habang tumatanda kayo at papahina, papalakas sila. Huwag niyo sabihin, hindi ko kayo binigyan ng babala. Sabi ng bata, habang binugulpi mo, balang araw, babangon ako, dudrugin kita. Gusto nyo ba na gano'n ang nakatanim sa utak ng inyong anak, pamangkin, ng inyong mga stepchildren? Aba, lalo mga stepmother, dapat mahal na mahal ang iyong mga stepchildren dahil lalaki din yan. Hihina ka rin. Hindi ka laging malakas. Napakahalaga. So if you cannot be holy, at least be wise. This is only a matter of planting. Magtanim ka. Kasi ang itinatanim mo, aanihin mo. Mahalaga. To encourage the children and not to discourage them. Another element, of course, in a happy home is loyal, efficient service to one another. Especially sa context ni Paul, loyal and efficient service ng mga katulong sa bahay, ng mga empleyado, ng mga manggagawa, dapat daw matapat ang paglilingkod.
Huwag ka lang daw maglingkod kung nakatingin ang amo mo, kasi ang tunay mong amo ay ang Diyos sa langit, at ang paglilingkod mo sa iyong amo, dapat mong ituring na paglilingkod din sa Diyos. Ephesians 6:5-7. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men. Yan po ang inilagay na turo nitong si Paul sa mga kasama sa bahay, mga empleyado, sa mga katulong, na maglingkod ka, na parang ituring mo ang pinaglilingkuran mo ang Diyos. Lahat ng ginagawa mo para sa iyong amo, ginagawa mo sa Diyos. Dahil nakatingin man o hindi ang amo mo sa iyo, nakatingin naman sa iyo ang Diyos. Minsan nga po ay nagpapagawa ako ng kaprasong construction sa bahay. Dinig na dinig ko yung pak, tunog ng bakal, pinupukpok na manggagawa sa taas. Ako naman tiningnan ko kung anong ganda ng ginagawa niya. Aba, nakasalampak yung manggagawa, nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, hawak niya yung tubo. May pinupukpok lang siya isang tubo. Tuk, tuk, tuk. How creative! May sound effects ang kanyang trabaho. Pero pag sasara ng araw, tiningnan mo, wala namang nagawa. Yan ang mga kinakamuhian ng Diyos. Nagpipinta ng bahay mo, nung tingnan mo, ang tagal matapos, yung pala ang brass ng Cutex. Paano nga matatapos yan? Pang mga manggagawa, gusto sumweldo, ayaw magtrabaho. Kaya hindi umuunlad ang buhay natin. Kaya sinasabi dito, huwag mong dayain kahit hindi nakatingin. Kita ka ng Diyos. At ang Diyos, kung gusto kang pagpalain ka. Kung ayaw, wala ka magagawa. Kaya maging matapat. Serve one another. At hindi lamang yung mga empleyado, hindi lang yung katulong na yan ang may duty, pati rin yung amo. An element of a happy home is fairness of the so-called master to the slaves, fairness of anyone to everyone else as is fitting the Lord. Fairness. Fair ba tayo sa mga naglilingkod sa atin? Pinapasweldo ba natin ng tama? Binibigyan ba natin ng maayos na kakalagyan, hihigaan? O tayo na lang may karapatan at sila'y wala na? God sees that. At sa church, yung mga naglilingkod sa atin, alam nyo, baligtad kasi sa church, yung mga leaders, sila talaga yung servants. Natutulog ka pa Gising na yung pastor para mag-aral ng ime-message. O natulog ka na, gising pa siya. Tulog ka na, ipinagpe-pray ka pa ng mga prayer warrior. Wala ka pa sa church, nandito na yung mga musicians, mga technicians para ihanda, para pagdating ng inyong kamahalan ay tutugtugan na lang po kayo pagdating nyo. Yung ganon. So, ang mga servants, ang mga leader servants din, fair ba tayo sa mga servants na ito? Binibigyan na ba natin sila ng what is due them? 1 Thessalonians 5:12-13. Now we ask you, brothers, to respect those who work hard among you, who are over you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. Yan ang utos sa atin. Bigyan ng pinakamataas na pagtingin ang mga naglilingkod sapagkat inilagay sila dyan ng Diyos at alang-alang sa kanilang ministry. Napaka-importante itong because of their work. Sabi niya, hold them in their highest regard, in love, because of their work. Kasi kung minsan, you cannot hold people, even pastors, even leaders, even Bible study leaders, in the highest regards and in love, because sometimes of their grammar, because sometimes of their education or lack of it, sometimes because of their errors, sometimes because of their deficiencies, hindi mo maigalang. Pero ang sabi ng Bible, igalang mo sa pinakamataas na paraan, alang-alang sa kanilang ginagawa because of their ministry, not because of their looks, not because of their personal circumstance, and definitely not because of their deficiencies, but hold them in the highest regard because of their work. Because when they are doing the work of Christ, they are partners of Christ in working in us, for us, with us, and because of us. Therefore, they are people of God, instruments of God. Kung hindi mo igagalang dahil lang sa kanyang sariling pagkatao, kasi bihira, yung pag tinignan mo yung pagkatao ay kagalang-galang agad. Kadalasan, pag tinignan mo yung pagkatao, hindi mo mga igagalang Pero sabi, alang-alang sa kanilang ginagawa, igalang sila. It is important to note that. Because the home is a family, but in a bigger sense, the church is our bigger home. Actually, the church is your permanent home. Yung sister mo, brother in Christ, gumuho man ang panahon, matapos man ang mundong ito,
Forever and ever, brother and sister mo pa yan. Pero yung brother and sister mo sa laman, na hindi tatanggap kay Kristo, hindi maniniwala sa Kanya, darating ang panahon, magkakahiwalay kayo, at magkakahiwalay kayo forever and ever and ever. Ang magiging tunay mong kapatid forever, yang katabi mo. Yan na nga. Kaya pagtiyagaan na yan. Appreciatein, kilalanin, mahalin dahil yan na yan. This is our family. When you accepted Jesus Christ as Savior and Lord, you have made a covenant with God that is irreversible. You have made God your Father, and you have made yourself a child of God. Therefore, whether you like it or not, you become brother or sister to all other children of God. So you better like it. Nagtataka ko sa mga tao, may church sila, hindi pa gawin ng paraan na mamahal niya yung mga kasama, magkasundo, may konting away, papalakihin. Sa halip na gawin nila yung magagawa para ayusin, papalakihin pa, kukuha pa ng mga kakampi. Kahit naman anong gawin natin, di na tayo pwede magiwahiwalay pa. So if it cannot be avoided, you should turn it into a pleasure. Halimbawa, iniwan mo yung isang kapatid mo dito sa inis mo, lumipat ka sa ibang church, pero habang panahon ba yun, makikita-kita rin tayo pagbabalik ni Lord at forever pa rin yun. So dapat ayusin yan. Walang-wala sa lugar, it defies intelligence and definitely it defies spirituality to quarrel with your brother and sister in the Lord. Especially. At kung minsan lalo, doon sa biological family natin, maiiwasan nyo ba na magkikita kayo sa mga reunion, mga burol, mga kasalan, mga kung ano-anong mga debut? Tapos mga magkakamag-anak, mag-aaway-away, hirap na hirap tuloy mag-schedule para hindi magkita, naninigas na ang leeg para huwag lang makita yung isang kamag-anak na nandun sa isang sulok. Why suffer needlessly when the same effort that you use to quarrel or to perpetuate a quarrel can be used to end it? So whatever energy we have, we must use creatively and in a godly way to finish all kinds of warfare, especially within the family. Ngayon, kung tinatamad ka lang makipag-usap, malamig ka lang, hindi naman siguro napipilit na maging warm ka and loving, pero at least hindi kayo magkaaway, hindi kayo nagsisiraan, hindi kayo nagkakagalit at nagpapahirap sa sarili. A happy home is made through hard work. A happy home is not a product of chance. Ganon din yung church. Gusto po kayong hamunin at magtanong sa inyo, kumusta ang happiness ng inyong pamilya? Rate it from 1 to 10, 10 being the highest. Ano po ang rate ng happiness nyo? Siguro wala namang 10. Perfect na yun eh. Even the Forbidden City, the emperor built 9,999 and 1/2 rooms. Ayaw niyang gumawa ng 10,000 rooms. Or 1,000 ba? 999 and 1/2 ba yung ginawa niya? Ayaw niya ng either 1,000 o 10,000 kasi sa Chinese numerology, perfect yun. At sabi niya, what I built is not perfect, cannot be perfect. So yun lang ginawa ko. So siguro yung family natin, hindi naman pwede maging 10 talaga yan. There's a building in Vancouver that was very, very beautiful. Nung nagawa yun, sabi ng mga tao, perfect. Sumama ang loob ng arkitekto kasi sabi niya, only God makes perfect things and I'm only a man. So ang ginawa ng arkitekto, binungi niya, hinampas niya ng martilyo yung isang brick ng building, binungi. Maliit na bungi. Hindi na perfect kasi may bungi. Inilagay niya sa isang sobre, selyado yung kaprasong bungi na yun, inilagay niya sa bank, nasa vault. Naglagay siya ng malaking pera na hanggang ngayon dahil sa katagalan na nag-interest, pagkalaki-laki ng pera, ibibigay kanino man na makakita kung nasan yung bungi at mapagtagpi niya yun. Huwag muna kayong umalis, hindi pa tapos ang service. Gusto niya na agad pumunta sa Vancouver. Hanggang ngayon, walang makakita ng bungi. Kasi sabi niya, walang perfect na building. At kung people insist that it's perfect, pak, minartilyo niya. Ngayon, hindi na yan perfect. Hanapin niyo kung nasan yung imperfection. So sa family, walang perfect. Kung inaasahan niyo magiging perfect ang husband niyo, mabibigo kayo habang panahon. Ganon din kung inaasahan niyo inyong husband, wife, children, parents. So, part of loving the family is accepting the bungi, the crack. It's all part of reality. And what is important is to appreciate what is good. Kadalasan, nag-aaway, nagkakagalitan ng pamilya because we focus on what we do not like and we don't pay attention to what is likable in the person. Laging meron yon because no person can be perfect. Even perfectly wrong or evil is impossible to achieve. So walang perfect. Fill your home with submissiveness to one another. Not only one particular person submitting to one particular person, but very especially submit to what is true
and what is good. Whoever holds it, siya ngayon ang magwawagi. Fill your home with love, with tenderness and obedience, encouragement and nourishment, service and fairness. Then happiness will dwell. We are all participants in making or breaking our homes. Kumisan may mga mag-asawa, 30, 40, 50 years na magkasama, tsaka pa naghiwalay, parang sayang naman yung lahat ng pagsisikap nyo ng mga nakaraan na kung kailan na lang malapit na kayong tumanda at maging lupa, ay tsaka pa kayo maghihiwalay. Yung iba naman, ilang araw pa lang, naghiwalay na. Kung makikipaghiwalay tayo sa lahat ng di natin kasundo, wala kayong makakasama na matagal. Kasi lahat ng tao, hindi natin makakasundo sa lahat ng bagay. So ang mahalaga, hindi kita kasundo dito. Sige, ikaw naman panalo ngayon, bukas ako naman. Bigayan talaga. Ang nagtataka ko kuminsan, lalo yung mga magulang at anak at mag-asawa, ang tagal-tagal na magkasama, di pa natutong mag-adjust to each other. One of the highest proofs of intelligence is our capacity to adjust. We've got to adjust. Not expect everyone to adjust to us. And remember this, because God is a God of justice. And the Bible says, what you plant, what you reap, as you do your part, definitely you will receive your share. Galatians 6:7, a man reaps what he sows. A person harvests what he plants in the home, in the church, in the nation, in the world. Ang buong mundo, bakit ba polluted ang air? Tayo din na nagpo-pollute, so we harvest it. Bakit ang gulo-gulo ng traffic? Tayo rin naman yung mga nasa kalsada, so we harvest it. We are the sum total of the parts. Kung ang pamilya ay ganito, tingnan mo yung mga parts niyan, siguradong may problema lahat. You want to be happy. I don't want to ask you that. I'm making a statement because I'm sure you want to be happy. You want your home to be happy? Do your part. Do your part. Tuwing kaya natin, mag-submit na lang tayo. There are very, very few things that should move us to war. Remember this. Major trains stop only at major stations. You don't stop at every station. That means you're just a small train. Great people don't pick every fight. Don't join every battle, but you choose your battles. And remember, our battle is against Satan and evil spirits, not against our spouses, not against our children, or parents, or relatives. Isipin nyo na ang tunay nating kalaban, si Satanas, hindi ang isa't isa. You must never use your energy to fight each other, but only the devil. And we will be happy. Heavenly Father, you look at our families. Hindi nyo po kalooban na magkaroon ng unhappiness sa pamilya. Ang gusto nyo ay mapayapa kami, matahimik, masagana, masaya. Salamat at ang inyong salita, Panginoon, ay buong buo na nakapagbibigay sa amin ng karunungan, kaliwanagan, kalakasan. Turuan nyo kami na kayong masunod at hindi kami. Teach us to look at our loved ones, at the family, with respect and appreciation. Ituro nyo po, Panginoon, igalang namin ang isa't isa. That respect should first and foremost be given to our family members. And we're praying right now for our families that are threatened, Lord, by war, by trouble. Mga mag-asawang di magkasundo, mga anak na rebellious, mga magulang na pabaya, lahat po ng ito nais naming dalhin sa iyong paanan. Mangyaring gamitin mo kami mga anak mo na instruments of peace, instruments of enlightenment and empowerment. At nawa yung blessing nyo dumaan through us into our families. Like windows and doors, O Lord, we open ourselves to you so you can enter our homes. Enter our homes, Lord Jesus. And may your peace remain in our homes. Ituro mo sa amin ang aming mga pananagutan. Mga kapatid, sa ilang saglit, ating isipin ang ating participation kung bakit kumisan may trouble sa family. We love our family, we serve them, but then we hurt them sometimes with our words. Family members do their best for us, but we don't appreciate, we don't say thank you, we don't recognize. Let us see kung ano ating pananagutan at kung ano pang pwede natin gawin so that we can have happy homes. The Lord instituted the family for happiness and peace, not for trouble. Humingi tayo ng karunungan ngayon sa Panginoon, makita ang ating pananagutan at kung ano pang mga creative things we can do to promote love in the family. Be at peace with the Lord for a while.
Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Elements of a Happy Home. Aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon manang kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan.
ay papuri. Damhin mo pagsamba ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga bagay po na maaari nating kilalanin, pag-aralan, ipagmalaki bilang mga Pilipino, hindi naman para magyabang, kundi para magkaroon po tayo ng mahalagang pagtingin sa ating mga ninuno, sa ating nakaraan at sa ating sarili. Sabi nga po, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi nakararating sa paroroonan. Kaya mahalaga rin naman na atin pong pagbulay-bulayan, pag-aralan, yung mga karunungan ng ating bayan. At ngayon po ang ating hiyas na itatampok ay isang kasabihan. Bakit po hiyas ang kasabihan? Sapagkat bago naman tayo makagawa ng isang kasabihan, kailangan ng napakahabang panahon, ng pag-aaral, ng pagmamatyag, at ng isang sensitibong puso sa mga katotohanan sa daloy ng buhay. Bawat isang kasabihan po ay maaaring isa o maraming buhay na nagtulong-tulong, nagsama-sama upang makita ang mga batas ng buhay, ang mga daloy ng mga katotohanan. Kaya nga po ang isa nating pagbubulay-bulayan ngayon na kasabihan ng ating bayan na hinango po sa koleksyon ng UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma Quintanar at mga kasama. Sabi po ng kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Tama nga naman po. At ito po, kung ibabase natin doon sa kanyang pangunahing kahulugan, yun pong literal, ay totoo naman. Sa mga larangan ng digmaan, yung mga bayani, habang nasusugatan, habang tinatamaan at nagdurugo o kaya po ay lumilipad ang mga punglo sa paligid, ay lalong tumatapang. Yun po yung mga bayani, siyempre may mga duwag na pag nasugatan, umaatras naman. Pero ang mga bayani, pag nasusugatan, nag-iibayo pa ang tapang. Subalit higit po dito sa pangunahing kahulugan nito na yung literal, ay meron pa pong malalim na kahulugan siyempre ang hiyas ng bayan na kasabihan na ito. Na ang taong talagang matining ang loob, ang taong talagang mahusay ang kalooban, ang tao na talagang magiting ang kanya pong pagkatao, habang siya po ay hinahamon ng mga nakapaligiran, habang siya po ay pinipilit na ikulong, ay lalo naman siyang nagpipilit na makalaya. Habang siya ay minamaliit, ay lalo naman niyang pinapatunayan ang kanyang kadakilaan. At habang siya po ay pinahihirapan sa kanya pong pagtatangkang makamit ang kanyang minimithi, ay lalo naman po siyang nagsusumigsa at lalo naman siyang nagsisikap na malampasan ang mga hadlang na ibinibigay sa kanya. Yan po ang tunay na kabayanihan. Hindi madaling matakot, hindi madaling umatras, hindi ningas kugon, hindi madaling panghinaan ng loob, at hindi madaling alisan ng damdaming marubdob upang maituloy ang mga dakilang adhikain. Yan po ang isang tunay na kabayanihan. Hindi madaling pigilin ng mga kalungkutan, hindi madaling pigilin ng mga balakid o hirap. At yan po ang isang tunay na kabayanihan. Yung pong tayo ay magkaroon ng isip na kapag naidalangin na natin at nadesisyon na natin gawin na isang bagay, hindi tayo madaling hadlangan. Habang nagkakaroon ng hadlang, lalong tumitibay ang ating determinasyon na ito'y malampasan.
habang tayo nasusugatan, lalo tayong tumatapang. Yan po ang isang magandang kaugalian ng ating bayan na dapat nating alalahanin. Hindi po yung ningas kugon na sabi ng mga banyaga tungkol sa atin, kundi yung kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Pagdaang ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, magkapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawalay. Sa tamis ng iyong higa, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawalay.
Bakit kay haba-haba ng mga pagpapaalam ng mga Pilipino? Kasi nga pa tayo mapagmahal, kaya ayaw natin tinatapos ang mga mabubuting bagay, lalo yung pakikipagmabutihan at pakikipagkapwa. Kaya may goodbye na sa taas ng bahay, may goodbye pa sa may hagdan hanggang baba, at pwede ka pang ihatid hanggang bus stop o sa parking lot. Because we don't want to end a good thing. Natural sa atin yan. We are a very spiritual people and therefore timeless. Ayaw natin na merong very marked endings, especially ending a good thing. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!